Si Ji-chan, isang batang babae na may maraming galos, ay nagbago ng kanyang hitsura upang i-claim ang kanyang paghihiganti laban sa Sipo. Siya ang young master ng Jiangbei Group, ang pangalawa sa pinakamalaki sa Jiangcheng. Samantala, nakatanggap si Sipo ng balita na may isang assassin na nakalusot sa guildhouse na target siya. Maya-maya lang ay bahagyang dumampi sa kanya ang kamay ni Ji-chan. Maingat na hinayla ni Sipo si Ji-chan pabalik na sugatan lamang ng kanyang nakatagong talam. Ang mga assassin ay sumalakay, aksidenteng tinulungan si Ji-chan na makatakas. Ipinagtapat nila na sila ay ipinadala ni Lin Jiang. Gayunpaman, hindi kilala ng mga assassin si Ji-chan. Hulaan ni Sipo na hindi pa siya nagawang hampasin ni Ji-chan at babalik siya. Kung gayon, mag-iiwan siya ng puwang para tumalon siya. Sinadya ni Sipo na malasing sa bulwagan, ngunit wala pa ring nakikitang palatandaan ni Ji-chan. Sa hindi inaasahan, nakalusot na siya sa kanyang sasakyan. Kusang loob na sinundan ni Sipo si Ji-chan sa hotel. Tinanong niya ito tungkol sa intensyon nito sa paglapit sa kanya. Nagtaka si Ji-chan kung bakit alam ni Sipo ang kanyang intensyon, pero sinundan pa rin siya dito. Si Sipo ay nabihag ng kanyang magandang mukha, ngunit natagpuan din siyang mapanganib. Hindi niya inaasahang binuhat siya at dinala sa kama. Mabilis na napagtagumpayan ni Ji-chan ang kanyang takot at itinulak siya pababa sa kama. Nang makitang hindi interesado si Sipo, gusto niyang umatras. Gayunpaman, hindi madaling makatakas sa pagkakahawak ni Sipo. Pinilit niya itong ibunyag ang layunin ng paglapit sa kanya. Iginiit ni Ji-chan na naroon siya upang manatili sa kanya. Upang patunayan ito, sinubukan niyang tumalon, ngunit nahuli siya ni Sipo sa oras. Hindi naman pinabayaan ni Ji-chan na makatakas si Sipo sa kanyang mga labi. Nangako siyang tutulungan siyang talunin si Lin Jiang at sakupin ang lupain ng Wengtang. Sa labas, muntik ng matamba si Ji-chan. Nanginginig siya nang maalala ang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Nasaksihan niya si Sipo sa pinangyarihan. Pinunasan ni Ji-chan ang kanyang mga luha, determinadong kolektahin ang utang mula sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, iniulat ni Zhao Yi katulong ni Sipo na si Ji-chan ay may hamak na background, ngunit nakilala niya si Lin Jiang. Sa bidding, tinawag siya ni Lin Jiang bilang kanyang pinsan. Si Sipo ay hindi nang ahas na angkinan dahil dala niya ang apelyido ng kanta. Pinayuhan siya ni Lin Jiang na huwag makialam sa bidding para sa lupain ng Wengtang. Naalala ni Sipo ang nakaraan noong inagaw niya ang lupa sa pamilya Min. Kung ang kasawian ng pamilya Min ay konektado kay Lin Jiang, si Sipo ay nanumpa na hindi niya ito patatawarin. Tumawa si Lin Jiang dahil inakala ng lahat na si Sipo ang nagkasala sa pamilya Min. Saktong dumating si Mr. Chi. Hindi inaasahang lumabas si Ji-chan sa sasakyan ni Mr. Chi. Sa elevator, iniulat ni Zhao Yi sa Sipo na sinabi ni Ji-chan na malapit siyang kaibigan ng anak ng pamilya Min, kaya pinayagan siyang sumakay kay Mr. Chi. Kung ginamit niya ang pangalan ng pamilya Min para linlanggan siya, maaaring mahirapan si Sipo na manalo sa lupain ng Wengtang. Nang lumabas si Mr. Chi sa elevator, hinayla ni Sipo si Ji-chan pabalik. Tinanong niya ito, iniisip kung natatakot ba siya na ibunyag nito ang lahat ng mga krimen na ginawa niya laban sa mga Min. Binigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa bidding para sa lupain ng Wengtang na ipinahayag ni Ji-chan kay Lin Jiang. Ito ay tanda ng kanyang katapatan kay Sipo. Noon lang narinig ni Sipo na nalik ang impormasyon sa bidding na naging sanhi ng galit ni Mr. Chi kay Lin Jiang. Binati siya ni Ji-chan, sinabing bawiin na ni Sipo si Wengtang. Pinilit siya ni Sipo na ihayag ang kanyang tunay na intensyon. Gusto niyang iwan si Lin Jiang at maghanap ng kanlungan kasama si Sipo. Gayunpaman, hindi siya nagtitiwala sa isang aso na kumagat sa amo nito. Biglang yumandar ang elevator, ang impact ay nagpabalik sa alaala ng pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Sa isang sandali ng gulat, paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang kapatid na si Jingya. Nang makabawi siya, tinanong ni Sipo si Ji-chan tungkol sa koneksyon niya sa pamilya Min. Alam niya na si Jingsho ay sobrang mahiyain mula pagkabata at hindi nakipagkaibigan sa labas. Malakas na yumanig ang elevator, dahilan para mahulog si Ji-chan sa mga bisig ni Sipo nang kumpirmahin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Ji-chan. Itinulak siya nito palayo sa pagkabigo. Binuksan ni Lin Jiang ang pinto ng elevator at pinaalis si Ji-chan ng kanyang mga tauhan. Ipinaalam sa kanya ni Zhao Yi na pinakiusapan siya ng lolo ni Sipo na maghapunan kasama si Mr. Chi. Alam niyang palaging may nararamdaman para sa kanya ang anak ni Mr. Chi na si Yaksen.
Hindi gaanong interesado si Sipo na gawin ang utos ng kanyang lolo. Pag-uwi nakatanggap si Sipo ng tawag para sa tulong mula kay Ji-chan. Gayunpaman malamig niyang ibinaba ang tawag, sinisisi siya sa pangahas na gamitin siya para ipagkanulo si Lin Jiang. Tinuya ni Sipo ang kanyang intensyon sa paniniwalang isa lang siyang sangla para kay Lin Jiang. Naniniwala si Ji-chan na ginamit ni Lin Jiang ang lupain ng Wang Tang bilang leverage para mawala ang lahat sa Sipo. Ito ay patas lamang. Binigyan siya ni Lin Jiang ng pagkakataon. Kung dumating si Sipo upang iligtas si Ji-chan sa loob ng 10 minuto, maniniwala siya sa iyo. Naaalala ang nakakatakot na mga mata ni Ji-chan, tinawagan ni Sipo si Zhao Yi upang imbestigahan ang lokasyon ng teleponong tumawag sa kanya. Pagkalipas ng 10 minuto, si Lin Jiang, bagamat nang hihinayang na mawalan ng magandang asset tulad ni Ji-chan, ay hindi nakahawak sa isang itinapon na pawn. Saktong dumating si Sipo. Hindi madaling makalimutan ang sakit sa puso niya. Sinugod niya si Ji-chan, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa isang pamilyar na figure. Hindi niya namamalayan na naalala ang nakaraan na sulyapan ang peklat sa tuhod ni Ji-chan. Lihim na napagtanto ni Sipo na siya si Jingsho, ang babaeng hinahangad niya. Nang makita ang isa sa kanyang mga tauhan na may dalang patpat na umaasenso patungo sa Sipo, mabilis siyang tinanggol ni Ji-chan. Sa harap ng emergency room, naalala ni Sipo ang init ng kamay ni Jingsho noong araw na iyon. Matapang niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya sa ilalim ng bakuran ng paaralan. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong sagot pagkatapos ng paaralan bukas. Nagtataka si Sipo kung bakit nagbago ang hitsura ni Jingsho at ngayon ay kasama na si Lin Jiang. Lumabas ang doktor at kinumpirma na natahi ang sugat ni Ji-chan. Noon lang nagpadala si Mr. Chi ng isang tao upang iuwi ang kanyang apo at pagsabihan ito. Nakilala niya si Sipo. Pinagalitan ni Mr. Chi ang kanyang apo, sinabing nagtaksil at nasaktan niya si Mr. Chi dahil sa isang babae. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibalik si Ji-chan. Mabilis na pumajitin si Sipo. Naisip niyang nasugatan si Ji-chan habang inililigtas siya, kaya kailangan niyang hintayin itong gumaling. Galit na galit si Mr. Chi na ang kanyang apo ay naglakas loob na suwayan siya. Binigyan niya si Sipo ng 3 araw para resolbahin ang relasyon kay Ji-chan para maiwasang masaktan si Mr. Chi at ang kanyang anak. Sa ospital, naalala ni Ji-chan ang nakaraan nila ni Sipo. Nangako siyang hihintayin siya sa kanilang tagpuan magpakailanman. Nagtataka siya dahil nagbago na siya ng anyo, bakit niya itinaya pa ang sarili para iligtas siya. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay nagkasala sa pamilya Min ay ang katotohanan. Hindi na siya magpapaloko sa kabaitan nito. Samantala, kumalat online ang balita tungkol sa Sipo na palihim na nakikipag-date sa isang hotel. Nag-aalala si Sipo na hindi pabayaan ng kanyang lolo si Ji-chan. Samantala, nahulaan ni Lin Jiang na ipinadala ni Ji-chan ang kanilang mga pribadong larawan sa press. Nais ni Ji-chan na itali si Sipo ng pagmamahal at gamitin ang kanyang pinsala para manatili sa tabi niya. Ipinaalala niya sa kanya kung matagumpay niyang mananatili sa tabi niya si Ji-chan, dapat makipagtulungan si Lin Jiang sa pagsisiyasat sa katotohanan ng kaso ng pamilya Min. Sa ospital, nakasalubong ni Sipo ang mga tauhan ng kanyang lolo at agad na tumakbo para hanapin si Ji-chan. Nang mahanap siya, nagpasalamat siya, iniligtas ako ni Young Master. Mabilis siyang hinayla ni Sipo, ngunit nawala ang paningin ni Ji-chan. Ipinaliwanag niya na pansamantalang nawalan siya ng paningin dahil sa pagdurugo ng bungo. Maya-maya lang ay dumating na ang mga tauhan ni Mr. Buong tapang na lumaban si Sipo at binuhat si Ji-chan para tumakas. Humingi siya ng tawad dahil sa kasalanan ko hindi mo makita. Tinanong niya si Ji-chan kung bakit niya inilabas ang ninakaw na larawan mula sa hotel. Masasaktan mo ang iyong lolo sa paggawa nito. Sumagot si Ji-chan na ang pagiging manliligaw ni Sipo ang tanging paraan para matakasan niya si Lin Jiang. Sa takot para sa kaligtasan ni Ji-chan at ubiling, binuhat siya ni Sipo pabalik sa kanyang bahay upang ipasuri ang kanyang mga medikal na record. Na-diagnose ng doktor na si Ji-chan ay may mahinang immune system. Naalala ni Sipo na si Jingshu ay mahina rin mula pagkabata at gustong pahalagahan ang kasalukuyang sandali at manatili sa tabi niya. Idinagdag ng doktor na si Ji-chan ay sumailalim sa kumpletong operasyon sa mukha. Naantig si Sipo na ang kanyang Jingshu ay buhay pa. Nang makita si Ji-chan na nangangapa sa paligid para hanapin siya, mabilis na lumapit si Sipo para tulungan siya.
Nang ipahayag ni Ji-chan ang kanyang pangamba na baka maging permanente na ang kanyang pagkabulag, tiniyak sa kanya ni Sipo, pananagutan kita sa buong buhay ko. Naaawa siya sa kanya, alam niyang labis ang paghihirap nito. Wala siyang pakialam kung nagbago man ito ng anyo o may lihim na motibo, tanging ang pananatili niya sa tabi niya ang inaalala niya. Bitbit si Ji-chan sa kanyang silid, umupo si Sipo sa tabi niya na may pag-aalala. Nag-aalalang tanong ni Ji-chan, iniimbestigahan mo ba ako dahil natuklasan mo na peke ang aking pagkabulag o naghihinala ka ba sa aking pagkakakilanlan? Narinig ni Ji-chan na gustong matulog, sinabi niya sa kanya, maaari mo akong tawagan anumang oras sa gabi. Nakatanggap si Sipo ng balita na ang nagpakalat ng tsismis ng kanyang pananabutahe sa pamilya Min ay natagpuan at pinuntahan siya upang arestuhin. Habang nagmamadaling nagtanggal ng ebidensya ang lalaki, humingi siya ng awa, sinabing sumusunod lang siya sa utos ni Lin Zhang. Pag-uwi na hulaan ni Sipo na si Lin Zhang ay dapat nakasangkot sa kasawian ng pamilya Min. Nagpadala siya ng isang tao para magpakalat ng tsismis tungkol sa ginawa ni Sipo sa mga minutes na gamitin si Jingsho at itaboy siya sa kanyang kamatayan. Naisip ni Zhao Yi, dapat ipaliwanag ni Young Master kay Jingsho ang mga bagay na ginawa mo para sa kanya. Naniniwala si Sipo na kailangan niyang maghanap ng katibayan ng pagkakamali ni Lin Zhang sa pamilya Min. Kung hindi malalagay sa panganib si Jingsho kapag nalaman niya ang katotohanan. Sa kanyang silid, si Ji-chan ay nagpaikot-ikot, hindi makatulog. Naalala niya si Sipo na sinusubukan siyang halikan sa ospital. Mabilis niyang inalis ang iniisip. Huwag magdamdam ng anuman para sa kalaban. Sa kalagitnaan ng gabi, sumilip si Ji-chan sa silid ni Sipo. Natuklasan niya na sinisiyasat niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makitang gising si Sipo, nagpanggap si Ji-chan na maling kwarto ang pinasok. Marahan niya itong sinamahan pabalik sa kanyang silid. Lihim na nagtaka si Ji-chan, bakit mo ako pinananatili dito? Kinaumagahan ipinakilala siya ni Sipo kay Zhao Yi na tutulong kay Ji-chan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kailangan niyang lumabas para asikasuhin ang isang bagay at sinabi sa kanya na manatili sa bahay at hintayin siya. Nahulaan ni Ji-chan na pinapadala ni Sipo si Zhao Yi para subaybayan siya. Habang pinagmamasdan niya ang buong bahay, napansin niyang maingat niyang tinakpan ang mga gilid ng mga mesa at upuan. Nahulaan niya na napagkamalan siya ng kapatid niyang si Jingya. At iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Dahil si Jingya ay kambal niya. Pagdating ni Mr. G, pinagsabihan niya si Sipo na hindi niya inasikaso ang mga chismis at ang pangahas niyang panatilihin si Ji-chan sa tabi niya. Kung malaman ng aking anak na babae na ang lalaking gusto niya ay may kasamang ibang babae sa kanyang bahay, natatakot ako na madamay din ang pamilya G. Handang tanggapin ni Sipo ang anumang parusa. Ngunit hindi niya hahayaang gawing mahirap ang kanyang lolo para kay Ji-chan. Galit na hinampes ni Mr. G ang apo. Nagalit siya na isakripisyo ni Sipo ang pamilya G at ang pamilya Song para protektahan ang isang babae. Samantala, ginulo ni Ji-chan si Zhao Yi para lihim na buksan ang safe ni Sipo. Noon lang dumating ang anak ni Mr. G, si Yaksen, para makita ang babae ni Sipo. Napagtanto niya na nakita niya si Ji-chan na naging komportable kay Lin Zhang. Naniniwala si Yaksen na ninakaw ni Ji-chan ang kanyang lalaki at nararapat ang kanyang pagkabulag. Tinama siya ni Ji-chan. Walang pag-aari ang Sipo. Galit na galit si Yaksen at sinampal ang kanyang karibal. Pero lumaban si Ji-chan. Mabilis na namagitan si Sipo. Mangyaring maging makatwiran Yaksen. Inakusahan ni Yaksen si Ji-chan na nakikitang nagiging komportable kay Lin Zhang. Sinabihan ni Sipo si Zhao Yi na palabasin si Yaksen. Nang wala na siya, tinanong niya si Ji-chan, in love ka ba kay Lin Zhang? Nang itanggi niya ito, nakahinga siya ng maluwag. Bumalik sa kanyang silid, na hirapan si Sipo na mag-apply ng gamot, kaya tumawag siya kay Zoe para humingi ng tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dinalhan siya ni Ji-chan ng gamot. She wondered, nasaktan ka ba dahil hindi mo ako binigay kay Mr. G? Pagtibay ni Sipo, paprotektahan ko si Ji-chan. Kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong tulungang ilapat ang gamot. Ang amoy ng gamot ni Ji-chan ay nagpaalala kay Sipo ng pamilya Min. Aniya, ang pamilya Min bukod sa pagpapatakbo ng isang martial arts school ay namuhunan din sa mga parmasyutiko. Sinasabing si Mr. Min ay may kamangha-manghang mga medikal na kasanayan at personal na naghanda ng mga healing balms na napakabisa, ngunit ipinasa lamang niya ang mga ito sa kanyang mga inapo.
Sagot ni Ji-chan, muntik na kitang mawala kaya hindi ko nahahayaang iwan mo ulit ako. Hindi naintindihan ni Ji-chan ang ibig niyang sabihin at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto niya. Nahulaan niya na sinusubukang alamin ni Sipo kung siya si Jingya. Naalala ni Ji-chan na tumawag ang kanyang kapatid na babae upang sabihin sa kanya na nakikipag-date siya sa isang senior mula sa 2 taon sa itaas niya na nagngangalang Sipo. Napag-usapan pa ng kanyang tiyahin ang pag-aayos ng kasal sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Nangako si Jingya na dadalhin ang kanyang nakababatang kapatid sa engagement party. Habang binibisita si Ji-chan, naisip ni Sipo noong umalis siya para putulin ang pakikipag-ugnayan nila ni Jingya. Pumayag siya sa kasal dahil akala niya si Miss Min ay si Jingsho. Habang nilapitan niya ang sugat sa likod ni Ji-chan, hindi napigilan ni Sipo ang pagpatak ng luha. Nawalan siya ng kontrol sa pananabik at hinalikan niya ang labi ni Ji-chan. Gayunpaman naisip niya na maayos ang pakikitungo nito sa kanya dahil napagkamalan niya itong kapatid. Madaling araw nagulat si Zhao Yi nang makita ang kanyang young master na nakasuot ng apron. Ang sabi niya, nagayos na ako ng mga bodyguard na palibutan ang bahay. Nakadeskay silang lahat kaya hindi sila magpapaapekto kay madam. Sa loob ng bahay si Ji-chan ay lihim na nagpadala ng listahan ng mga kliyente ng pamilya Song kay Lin Jiang. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang mag-imbestiga kung may sangkot sa kaso ng pamilya Min. Sabi niya, sa tingin ni Sipo ako si Jingya kaya maganda ang pakikitungo niya sa akin. Biglang nag-alala si Lin Jiang at nag-schedule ng pakikipagpulong kay Ji-chan na maginhawang makipagkita kay Mr. Chi sa parehong oras. Inihayag niya ang listahan ng kliyente ng kumpanya ng seguridad ng pamilya ng Song na naglalayong maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa Sipo. Pagkatapos ng almusal, inimbitahan ni Sipo si Ji-chan na subukan ang kanyang luto. Sabi niya, sa bahay daw ako sa mga susunod na araw. Nagkataon tumawag si Zhao Yi upang iulat na ang listahan ng kliyente ng kumpanya ng seguridad ay nalik na inilantad ang kanilang schedule. Sinabihan siya ni Ji-chan na mabilis na harapin ang trabaho. Kaya mong alagaan ang iyong sarili. Nang umalis si Sipo sa bahay, lumabas si Ji-chan para salubungin si Lin Jiang. Noon lang tumawag si Chi para pasalamatan si Lin Jiang para sa listahan ng kliyente. Napagtanto ni Ji-chan na sa halip na imbestigahan ang kaso ng pamilya Min, ginagamit ni Lin Jiang ang impormasyong ipinadala niya para mapabagsak ang Sipo. Tumawag si Ji-chan at hinarap si Lin Jiang. Ang sabi niya, hindi ba't malaking kawalan din ang paghihiganti para sa iyo ang pagpapahirap sa Sipo? Nagtaka si Lin Jiang, nagagalit ba si Ji-chan dahil naghihirap si Sipo o dahil ipinagkanulo mo ang pamilya Song? Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ipaalam kay Sipo na si Ji-chan ang nag-leak ng listahan ng kliyente. Samantala, iniulat ni Zhao Yi, maraming mahahalagang kliyente ang nawala at ang reputasyon ng kumpanya ng seguridad ng pamilya ng Song ay lubhang nasira. Sinabi ni Sipo kay Zhao Yi na magpadala ng mensahe na nagsasabing magbibigay sila ng libreng serbisyo sa loob ng 1 taon sa mga kliyenteng naapektuhan. Noon lang si Boss Zhao, isang pangunahing kliyente ni Song Shi, ay nag-imbestiga at natagpuan ang taong nag-leak ng confidential na impormasyon. Natigilan si Sipo nang makita ang taong mahal niya. Sa wakas ay napagtanto niya na si Ji-chan ay nagpepeke ng kanyang pagkabulag. Pinayuhan ni Boss Zhao si Sipo harapin kaagad ang traidor para mailigtas ang reputasyon ni Song Shi. Bukod dito, maniniwala ang mga kliyenteng tulad ko na hindi sila pababayaan ni Sipo para protektahan ang sarili niyang mga tao. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Sipo, tinulungan si Ji-chan na makatayo. Akala niya alam ni Boss Zhao ang prinsipyo niya. Para sa akin, ang mga kliyente at ang aking mga tao ay pantay na mahalaga. Pumayag siyang bayaran ang mga kliyente ayon sa kanilang kagustuhan, ngunit siya mismo ang hahawak sa sarili niyang mga tao. Sinamantala ni Boss Zhao ang sitwasyon na gustong bayaran ni Sipo ang kanyang mga tauhan. Bilang karagdagan, natalo siya ng malaking deal dahil sa pagtagas ng schedule at humingi ng kabayaran sa anyo ng mga bahagi sa kumpanya ng seguridad ng Song Shi. Naniniwala si Ji-chan na hindi makatwiran si Boss Zhao. Sinabi ni Sipo kay Zhao Yi na ibalik siya sa kanyang silid. Mananatili siya para mabayaran ang utang sa mga kliyente. Napabuntong hininga si Zhao Yi. Young master, talagang nag-iimbite ka ng lobo sa bahay mo. Pagkabalik ni Sipo sa kanyang silid, humingi ng tawad si Ji-chan sa kanya. Sa halip na parusahan siya, niyakap na lang siya ni Sipo ng mahigpit. Ji-chan, hindi mo kasalanan. Hindi ko hahayaan na may masaktan ka.
Naisip ni Ji-chan kung mahal na mahal ni Sipo si Jingya paano niya masasaktan ang pamilya Min. Alam na naliligo si Sipo ipinagpatuloy ni Ji-chan ang pagbukas ng safe. Sa pagkakataong ito sinubukan niyang ipasok ang kanyang kaarawan at ang kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Gaya ng inaasahan itinakda ni Sipo ang password sa kaarawan ni Jingya. Nang makita ang tirentas na alala ni Ji-chan kung paano pinagalitan ng kanilang ina si Jingya sa pagpapalim sa kanyang kapatid na babae sa halip na siya sa takot na kung magkasakit si Jingsho sa paaralan hindi nila ito mailigtas sa tamang oras. Nang marinig ng kanyang ina na gustong dalhin siya sa ibang bansa para magpagamot nagmadali si Jingsho sa paaralan upang salubungin si Sipo at hintayin ang kanyang sagot. Sa hindi inaasahan biglang umulan at si Jingsho mahina ay nahulog sa lupa at dinala ng kanilang ina. Ibinaba ni Jingsho ang kanyang tirentas sa kanilang tagpuan. Napagtanto niya na hinanap siya ni Sipo noong araw na iyon. Paglabas nakita ni Sipo si Ji-chan sa kanyang silid. Nang marinig niyang hahanap siya ng pampagaling na balsamo nag-aalala niyang binuhat siya sa kama. Sa pagtingin sa sugat sa kanyang tuhod marahan niyang nilagyan ng gamot si Ji-chan. Pinaalalahanan niya siya kung patuloy mong ginagawa ito magsisimula akong maniwala na ito ay totoo. Ji-chan, seryoso ka ba talaga sakin? Niyakap siya ng mahigpit umamin siya. Dati hiniling ko na magkaroon ng time machine na babalikan kung kailan kita nakilala. Alam kong dininag ng langit ang aking panalangin. Ji-chan, alam ko kung gaano ka nahirapan sa mga nakaraang taon. Ngayon nandito lang ako palagi para sandalan mo. Sa pagkakataong iyon hindi napigilan ni Ji-chan na bahagyang hawakan ang mga labi ni Sipo. Agad niyang sinagot ang lahat ng pananabik na matagal na niyang pinipigilan. Sa pagtingin sa tirentas ng kanyang minamahal ngumiti si Sipo nang nakakaloko nang maalala ang hindi inaasahang halik nito. Noon lang tumawag si Zhao Ye para iulat na nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa driver na naging sanhi ng aksidente para sa pamilya Min. Isa siya sa mga tao ni Ji. Shi at tiyak na konektado kay Lin Jiang. Gayunpaman ang driver ay namatay 3 taon na ang nakalilipas. Ang tanging naiwan ay ang tumulong sa kanya na itapon ang aksidenteng sasakyan noong gabing iyon. Pumunta si Sipo upang makipagkita sa natitirang saksi. Nagkunwari siyang may-ari ng bahay noong taong iyon para magtanong tungkol sa dashcam footage ng kotse mula sa aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ibinigay niya ito sa mga tao ni Lin Jiang. Samantala si Ji-chan ay napabalikwas at nagmumuni-muni. Si Sipo sa kabila ng pag-alam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay desperado pa ring sinusubukan na protektahan siya habang si Lin Jiang ay kumikilos na parang nasulok na lobo na nagtataksil sa kanya. Noon lang tumawag siya para makipagpulong kay Ji-chan para makita si Lin Jiang. Galit na galit si Ji-chan. Ipinaalala niya sa kanya na tinulungan niya itong maghayganti hindi para ihulog niya ang sarili sa higaan ni Sipo. Sinabi niya na nakakita siya ng clue tungkol sa kaso ng pamilya Min, isang recording kung saan napagpasyahan ni Sipo na ang pagkamatay ng 3 miyembro ng pamilya Min ay isang aksidente. Napansin ni Ji-chan na kakaiba na sa sandaling nagsimula siyang magduda kay Lin Jiang agad niyang napatunayan ang pagkakasala ni Sipo. Pinayuhan ni Lin Jiang si Ji-chan huwag magbigay ng anumang walang kabuluhang pag-asa para sa Sipo. Sa loob ng 1 taon pagkatapos ng aksidente buong tapang na nakuha ni Sipo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Min. Itinayo pa ng pamilyang Song ang pangalawang pinakamalaking guildhouse sa Zhangqing sa likod nito. Naisip ni Ji-chan sa kanyang sarili sa tuwing nag-aalinlangan ako palaging idinidiin ng pamilya Lin ang pagkakasala ni Sipo. Nagpasya siyang bumalik sa panig ni Lin Jiang upang imbestigahan ang kanyang mga sikreto. Pagdating niya sa pintuan ng pamilya Song nag-alinlangan si Ji-chan natatakot na magdulot ng gulo para sa Sipo. Nang makita niya siya lantaran niyang inamin na kilala ko lang si Lin Jiang. Pag-amin ni Ji-chan nagkunwari lang akong bulag para mapalapit kay Sipo at saka siya pinagtaksilan kay Lin Jiang. Hindi ko akalain na ganito katagal si Sipo para patawarin ako. Ngayon kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan. Tanong ni Sipo, ano ba talaga ang nangyari sa iyo Ji-chan? She chuckled. Sa puntong ito ipinagtatanggol mo pa ba ang iyong sarili? She affirmed, hindi ko susuklian ang nararamdaman mo. Higit pa rito ang hiling ko ay makita itong mababang bahagi ng Sipo. Inamin ni Sipo, kahit alam kong bitag lang ang lahat hindi ako naniwala na sasaktan mo ako. Naramdaman ko yung sincerity mo nung hinalikan mo ako sa kwarto.
Agad namang hinalikan ni Ji-chan si Sipo para itanggi ang lahat anuman ang paghamak nito sa kanya. Nakiusap lang si Sipo kay Ji-chan mag-ingat kay Linjang. Gayunpaman naniniwala siya na siya ang pinaka-hindi mapagkakatiwalaang tao. Nangako siya sa susunod na magkita tayo, hindi na ako maawa kay Sipo. Nagkataon namang dumating si Linjang para sunduin si Ji-chan. Nakiusap si Sipo sa kanya, huwag kang pumunta. Tinanong ni Linjang, Sipo, anong karapatan mong hawakan ang isang babae na binigyan ko ng pangalan? Natarante si Sipo, ang pangalan niya ay Ji-chan, paano siya magiging tao ni Linjang? Kinumpirma ni Ji-chan, mula sa simula hanggang sa huli ako ay katauhan ni Young Master Ji. Matigas na binawi ni Sipo ang kanyang kamay. Nang marinig niya ang pag-iyak niya sa sakit, sa wakas ay bumitaw siya, pinayagan si Ji-chan na umalis muli. Sa kotse nagpasya si Ji-chan na ihayag sa publiko ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil inihayag niya ang kanyang kamay kay Sipo at determinadong harapin siya. Natuwa si Linjang sa kinalabasan dahil iyon ang gusto niya. Sabi ni Ji-chan, gagamitin ko ang kapatid kong si Jing bilang pagkakakilanlan dahil sa puso ni Sipo si Jingshu ay wala. Kinabukasan kinuha ni Sipo ang ebidensya para akusahan si Linjang ng hindi patas na kompetisyon. Binyantaan niya si Linjang na layuan si Ji-chan o mahaharap siya sa oras ng pagkakulong. Nagpakita si Linjang ng mensahe mula kay Ji-chan na nagbubunyag ng listahan ng kliyente ng pamilya ng Song. Panunuyan niyang sabi, kung lumalabag man ako sa batas hindi rin makakaligtas si Ji-chan sa parusa. Inihayag ni Linjang, hindi ko lang gusto ang lahat ng mayroon si Sipo, ngunit gusto ko rin angkinan si Ji-chan. Galit na galit si Sipo at gustong bugbugin si Linjang. Habang binubuksan niya ang TV para mapanood ng kanyang pinsan ang balita, inihayag ni Ji-chan sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan bilang Jingya, ang tanging nabubuhay na miyembro ng pamilya Min. Inihayag niya na ang kaso ng pamilya Min ay hindi isang aksidente. Naghihintay siya ng pagkakataon na ilantad ang utak. Kasabay nito magsasagawa siya ng seremonya ng mana para mabawi ang lahat ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Min. Nang tanungin siya tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Sipo, sinabi ni Jingya, hindi na ako romantically involved kay Sipo. Samantala narinig ni Ji ang balita at agad na tumawag para tanungin si Linjang. Binalaan niya ito huwag magmadali dahil naniniwala pa rin si Ji-chan na si Sipo ang may kasalanan. Gayunpaman nag-aalala pa rin si Mr. Chi na babalik si Ji-chan upang maghayganti sa kanya. Nang makilala niya si Ji-chan, tinanong siya ni Sipo, bakit mo ipinahayag sa publiko ang iyong sarili bilang Jingya? Ngumisi si Ji-chan, sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat para maging Jingya? He revealed, I know your identity from the beginning but I didn't make it public because I was afraid Ji-chan would be in danger. Nakikiusap ako sa iyo na huminto sa pag-arte sa iyong sarili. Naniwala si Ji-chan, kung magagawa ko ang gusto ko, burahin ko agad ang nakaraan kasama ka. Sipo affirmed, kung aaminin ni Ji-chan na siya si Jingya, siya pa rin ang magiging fiancé ko. Sa kabila ng pagiging walang hiya, tumanggi si Sipo na pakawalan si Ji-chan. Hindi inaasahang sumugod si Yaksen at inakusahan si Ji-chan na ginagaya ang misi ng pamilya Min. Binalaan siya ni Sipo, kung maglakas loob kang sumbatan si Ji-chan, hindi ako magdadalawang isip na ilayo ka at itago ka. Pinayuhan ni Ji-chan si Yaksen, mabilis na makita ang malamig na dugo at walang awa na mukha ni Sipo. Nang makitang wala pa ring kaalam-alam si Yaksen, hiniling ni Ji-chan sa kanila ang mabilis na pagsilang ng isang bata. Pag-uwi, inayos ni Sipo ang mga ari-arian ng pamilya Min. Naniniwala siyang hindi pa oras para ibalik sila kay Ji-chan dahil nagtiwala pa rin siya kay Linjang. Bukod dito, mas gugustuhin niya ang mga taong nagnanasa sa mga ari-arian ng pamilya Min tulad ng mga gutom na tigre na nakaturo sa kanya ng mga daliri. Noon lang iniulat ng kanyang mga subordinate na kinidnap si Ji-chan. Nagpadala na pala si Yaksen ng mga tao para kidnapin siya. Gusto niyang kunan ng video ang kanyang karibal na pinapahiya para walang makikipagkompetensya sa kanya para sa Sipo. Paalala ni Ji-chan kay Yaksen, pag-isipan mong mabuti dahil ikaw man lang ang may-ari ng pamilya Min. Mayabang na sagot ni Yaksen dahil wala nang natira sa pamilya Min. Nagalit siya kay Ji-chan dahil sa pagpapakita niya at pag-alis ng atensyon ni Sipo sa kanya. Gusto niyang makita kung may gusto pa ba siya sa isang taong pinahiya sa harap ng lahat. Sa isang sandali ng takot, kinuha ni Ji-chan ang kutsilyo ng attacker ng laban at tumakbo para takutin si Yaksen.
Nagawa lang niyang ibalik ang sampal kay Jackson bago nahuli ni Mr. Chismin. Saktong dumating si Sipo, mabilis na tinakpan ng coat niya si Ji-chan. Binalaan niya si Jackson sa susunod na maglakas loob kang hawakan si Ji-chan, hindi na ako maawa. Sa itaas na palapag nakita ni Mr. Cheese ang kanyang anak na babae na binubuli at kumuha ng kutsilyo para ayusin ang score kay Sipo. Sa desperado na sitwasyong ito, mahigpit pa rin niyang hinawakan si Ji-chan. Nakipaglaban siya sa mga umaatake na kasama niya. Nang makitang may tumutusok ng kutsilyo sa kanyang minamahal, mabilis siyang sinangga ni Sipo. Matalinong ibinagsak ni Ji-chan ang isang gas can na nagbigay ng oras sa Sipo na sunugin ito at pinigilan si Mr. Chismin. Nang makitang nasugatan si Sipo, nakiusap si Jackson sa kanyang ama na palayain siya na iwan ang nagninangas na impyerno. Hindi nakalimutan ni Sipo na pakalmayan si Ji-chan dahil lagi akong nasa tabi mo. Habang papunta sa emergency room, hindi papayag si Ji-chan na mamatay si Sipo dahil sa akin ang buhay mo. Napaupo si Ji-chan sa takot, binibilang ang bawat segundo sa labas ng operating room. Sa wakas natapos din at kinumpirma ng doktor na wala na sa panganib si Sipo. Sa kanyang kahibangan, patuloy na tinatawag ni Sipo si Minjin. Nagtataka si Ji-chan, itinaya mo ba ang buhay mo para harangan ako ng kutsilyo dahil sa tingin mo ako si Jinye? Sa kalagitnaan ng gabi, masayang tinitigan ni Sipo ang mukha ni Ji-chan. Marahan niyang pinunasan ang dugo sa pisngi niya. Nang makilala niya si Zhao Yi, hula ni Sipo, natakot si Mr. Chi na babalik si Ji-chan para maghiganti para sa pamilya Min. Kaya gusto niya itong alisin. Gusto kong malaman niya na kapag hinawakan niya ang babae ko, hindi siya mabubuhay ng mapayapa sa Zhangcheng. Inayos niya na makipagkita kay Lin Zhang at ipinaalam sa kanya na nagsimula ng bimalik si Sipo at nagsisiwalat ng ebidensya ng kanyang ilegal na negosyo sa nightclub. Ang ilan sa kanyang mga ari-arian ay naimbestigahan at na-freeze. Pinaalalahanan ni Lin Zhang si Ji Chi na ang kondisyon ng kanilang pagtutulungan ay hindi niya mahawakan ang kanyang mga tao at hindi makakilos sa kanyang sarili. Gayunpaman, nilabag niya ang parehong prinsipyo, kaya hindi niya dapat sisihin ito sa pagiging walang awa. Naalala ni Mr. Chi na ilang taon na ang nakalipas, si Lin Zhang ang nag-aalala na ang pagpapakasal ni Jingya kay Sipo ay makakatulong kay Song Shi, kaya inayos niya ang aksidenteng ikinamatay ng buong pamilya Min. Sinisipa niya ang lahat kay Sipo. Nagbabala si Lin Zhang kung mangangahas si Mr. Chi na huminga ng isang salita, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Sa ospital, hindi mapigilan ni Sipo ang pagtitig sa mukha ni Ji-chan. Nang magising siya at agad na nag-alala sa kanyang pinsala, masayang ngumiti siya. Ji-chan excused herself, saying, nag-aalala lang ako dahil itinaya mo ang buhay mo para iligtas ako. Hiniling ni Sipo kay Ji-chan na maging makatuwiran at huwag ipagpatuloy ang paggamit ni Lin Zhang. Isiniwalat ni Ji-chan, nakita kita sa pinangyarihan ng aksidente. Paliwanag ni Sipo, pumunta ako doon para iligtas ka pero huli na ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ko ang maraming tao na may hawak na mga pahiwatig sa paghahanap ng utak sa likod ng aksidente sa pamilya Min. Bagamat natukoy ko na ang salarin upang matiyak ang kaligtasan ni Ji-chan, kailangan kong mangalap ng matibay na ebidensya bago kumilos. Hiniling ni Sipo kay Ji-chan na paniwalaan siya nito minsan at itigil ang pagtulak sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi ganap na malinaw at si Ji-chan ay hindi napigilan ang sarili na bumalik sa kanyang tabi. Sa labas, lihim na nasaksihan ni Lin Zhang ang paglambot ni Ji-chan kay Sipo. Saka lang siya nakatanggap ng balita na may nagising. Sumilip si Ji-chan sa opisina ni Lin Zhang. Natagpuan niya ang mga file na maling inakusahan ang pamilya Min ng mga ilegal na gawi sa negosyo. Pinuntahan niya ang editor-in-chief ng Haisheng Media Company na siyang nag-publish ng balita tungkol sa pamilya Min taon na ang nakakaraan. Ang editor-in-chief ay binugbog ni Lin Zhang dahil sa pagkuha ng mga security personnel mula sa Songshi. Inakusahan niya si Lin Zhang na nagbabayad ng malaking halaga para suhulan siya para balangkasin ang pamilya Min. Pagkatapos ng insidente, ginawa ni Lin Zhang ang editor-in-chief na sisihin ang lahat para kay Sipo. Nasa editor-in-chief pa rin ang mga mensaheng ipinagpalat niya kay Lin Zhang. Sinisi ni Ji-chan ang kanyang sarili sa kalokohang nakipagsanib puwersa sa kaaway para saktan si Sipo. Palihim na bumalik si Ji-chan sa ospital para bisitahin si Sipo. Humingi siya ng paumanhin sa maraming bagay na nakasakit sa kanya. Nagdulot ng kaguluhan si Ji-chan upang lumikha ng isang eksenang makaakit ng atensyon.
Nang makita ang kanyang katahimikan, hinalikan siya ni Sipo, hindi siya binigyan ng pagkakataong magsisi. Pagbalik mula sa mansyon ng pamilya Min, hindi pa rin nang ahas si Ji-chan na hayagang pumunta sa tabi ni Sipo sa takot na si Lin Jiang na na-corner ay malagay sa panganib sa kanya. Sa ancestral shrine nagpasya si Ji-chan na mamuhay ng magandang buhay para sa kanyang kapatid. Hiniling niya na manahin ang negosyo ng pamilya Min at bayaran ang lahat ng nanakit sa pamilya Min. Ibinigay ni Mr. G ang mga ari-arian na nabawi ni Sipo para sa pamilya Min sa mga nakaraang taon. Alam ni Ji-chan na si Sipo ay nagtiis ng maraming paghihirap kahit na may masamang reputasyon. Nagpasya pa rin siyang panatilihin ang pamana ng pamilya Min. Noon lang biglang bumalik si Jingya, inakusahan si Ji-chan ng pagpapanggap. Nang makitang buhay ang kanyang kapatid, na antig si Ji-chan at gusto niyang makasamang muli ang kanyang pamilya. Sinampal ni Jingya si Ji-chan sa paniniwalang ninakaw niya ang lahat sa kanya. Tinama siya ni Jingya. Ako yung engaged sa Sipo. Gusto niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Ji-chan, ngunit pinigilan siya nito. Nang makita ang sakit ng puso ng kanyang kapatid, mabilis na itinanggi ni Ji-chan ang kanyang relasyon kay Sipo. Naalala ni Jingya na pumunta sila ng kanilang ina para sunduin si Jingshu, ngunit na aksidente sila sa daan. Pagkagising, narinig niyang sinabi ni Lin Jiang na ang aksidente ay kumitil sa buhay ng kanyang ina at kapatid. Ibinunyag niya. Si Sipo ang utak na nag-orkestra sa aksidente para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Min. Upang patunayan ang kanyang punto, nagbigay si Lin Jiang ng katibayan ng pagkuha ng pamilya Song ng lahat ng mga ari-arian ng pamilya Min. Pinayuhan niya si Jingya. Dapat mong gamitin ang iyong pagkakakilanlan bilang kanyang kasintahan upang bumalik sa panig ni Sipo, at pagkatapos ay maaari mong samantalahin ang pagkakataon na magbayad ng mahal si Sipo. Nang makitang hayagang pinahintulutan ni Lin Jiang si Jingya na lumitaw, naghinala si Ji-chan na may pinaplano siyang malaking bagay. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang kapatid, hindi niya maamin ang kanyang pagkakakilanlan. Pag-amin ni Ji-chan, "Matako lang ako sa pera, kaya nagkunwari akong tagapagmana ng pamilya Min." Gayunpaman, si Mr. G ay hindi isang taong madaling magpatawad sa iba. Lumapit si Lin Jiang kay Ji-chan at pinayuhan siya. "Tingnan mo ang sitwasyon. Mahal ng ate mo si Sipo. Kung ayaw mong magdusa si Jingya, kailangan mo siyang maging fiancé, karapatang ari eh." Hiniling ni Lin Jiang sa kanyang lolo na payagan siyang pakasalan si Ji-chan. Tutol si Sipo, hindi kasi yon ang wish ni Ji-chan. Gusto niyang kunin ang babaeng mahal niya anuman ang pakiusap ni Jingya. Paalala ni Ji-chan kay Sipo. "Dapat mong protektahan ng maayos ang iyong kasintahan." Paninindigan ni Sipo. "Ang taong matagal ko nang gustong pakasalan ay ikaw." Declare niya. "Si Ji-chan lang ang gusto ko. Dapat ay siya." Dahil sa takot sa kalungkutan ng kanyang kapatid, pumayag si Ji-chan sa proposal ni Lin Jiang. Napalunok si Sipo at walang magawang pinagmasdan ang babaeng mahal niya, muli siyang iniwan. Pagbalik sa kanyang tahanan, hinarap ni Jingya si Sipo. "Nagbago ba ang isip mo?" Humingi ng tawad si Sipo. "Dahil hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Jingya ang totoo mula noon. Ang pag-amin ko sa kanya ay para kay Jingshu." Sa oras na pumasok si Jingshu sa paaralan bilang kapalit ng kanyang kapatid, nakilala ko siya at nahulog ang loob sa kanya. Naniwala si Jingya. Dapat managot si Sipo sa kanyang hindi pagkakaunawaan. Ngayong wala na si Jingshu, hindi mo may pagkanulo kaming dalawa na magkapatid. Saad ni Sipo. "Babayaran ko si Jingya sa anumang halaga maliban sa kasal na hindi ko masusunod." Samantala, nilunod ni Ji-chan ang kanyang kalungkutan sa alak. Mas lalo siyang nadurog nang mapagtanto niyang laging may nararamdaman si Sipo para sa kanya. Gayunpaman, sa pagitan ng pag-ibig at pamilya, isa lamang ang maaari niyang piliin. Nang marinig na lilipat si Ji-chan sa mansyon ni Ji si Sipo lasing, ay hinanap siya. Sumugod siya sa bahay ng kanyang lolo, niyakap si Ji-chan at hindi bumitaw hanggang sa itinulak siya nito palayo. Hindi na niya talaga mapigilan ang sarili niya. Hindi siya papayag na magpakasal siya sa iba maliban sa kanya, sabi ni Ji-chan. "Bakit lagi na lang kitang iniiwan?" Hindi sinasadyang nalaglag ni Sipo ang kanyang tirentas. Yumuko siya para kunin at hinayla si Ji-chan pababa para tumabi sa kanya. Naamoy niya ang alak kay Ji-chan at tumawa. "Nalasing ka ba dahil sa akin?" Napaisip si Ji-chan. Baka naman ginawa tayo para sa isa't isa ha. Nalilito sa ulo ng alak. Itinanggi ito ni Sipo.
Dahil ikaw lang ang ginugulo ko, Jingsho. Simula pa lang nung nakita kita nagustuhan na kita. Hanggang ngayon ikaw pa rin ang tanging tao sa puso ko. Nagmamakaawa si Ji-chan kay Sipo. Kalimutan ang mga nakaraang damdamin. Dapat mong alagaan si Jingya at mayroon akong Linjang ngayon. Alam ni Sipo na itinutulak siya ni Ji-chan palayo dahil sa kanyang kapatid ngunit hindi niya dapat isakripisyo ang sarili para makaganti kay Linjang. Pinaalalahanan ni Ji-chan si Sipo ng kanilang mga kasalukuyang pagkakakilanlan. Simula nang bumalik si Jingya hipag mo na siya at bayaw kanya. Nadurog ang puso ni Sipo at hinayla si Ji-chan sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nitong lokohin ang sarili at sabihin ang mga masasakit na bagay sa kanya. Humingi ng tawad si Ji-chan. Dahil hindi ko na kaya ang nararamdaman ko, nakikiusap ako na palayain mo na ako. Napunit si Sipo sa sakit. Mangyaring huwag masyadong malupit sa akin, Ji-chan. Mahal mo ba ako, minahal mo na ba ako? Nang makita ang kanyang katahimikan, umalis si Sipo sa pagkabigo. Mabilis siyang hinayla ni Ji-chan pabalik. Hindi na niya napigilan pa ang pagmamahal niya rito. Hinalikan ni Sipo ang mga luha sa kanyang mukha. Masigasig nilang niyakap ang isa't isa. Sa wakas hinintay ni Sipo na bumalik ang kanyang Jingsho. Samantala pinipilit ni Jingya na lumitaw si Sipo sa pamamagitan ng pagbabante sa sarili. Nang makitang bumalik si Ji-chan kasama niya, mas nawalan ng kontrol si Jingya. Inakusahan niya siya ng walang puso. Sinira mo ang pakikipag-ugnayan mo sa akin para sa ibang babae. Gagamitin ko ang pinakamatinding paraan para manatili ka sa tabi ko. Saad ni Sipo. Gagawa ako ng paraan para makabawi kay Jingya. Pero hindi pwedeng pilitin ang pagmamahal. Desperado si Jingya dahil wala na siyang pamilya at hindi niya kayang mawala si Sipo. Dahil sa takot na baka gumawa ng padalos-dalos ang kanyang kapatid, tiniyak siya ni Ji-chan. Hindi ako magnanakaw ng Sipo kay Jingya. Nakiusap siya kay Sipo na iligtas ang kanyang kapatid. Walang awang pumayag si Sipo na pakasalan si Jingya. Nang makitang ibinaba ng kanyang kapatid ang kutsilyo, nakahinga ng maluwag si Ji-chan. Iniulat ni Zhao Yi na nalaman niyang ang footage ng dashcam mula sa aksidente ilang taon na ang nakakaraan ay nasa kamay ni Mr. Chi. Ang ibinigay kay Linjang noon ay isang kopya lamang. Nais ni Sipo na tapusin ang lahat bago ang kasal. Inimbitahan ni Chi ang kanyang mga apo at ang kanilang mga kapareha sa isang hapunan ng pamilya. Sa kotse nagseselo si Linjang nang makita niya ang matagal na tingin ni Ji-chan kay Sipo. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanyang malapit ng maging asawa. Naalala ni Sipo na hinabol siya, nakikiusap na huwag siyang iwan. Gayunpaman hindi niya kayang mawala muli ang kanyang kapatid. Sinadyang kumilos ng matalik si Linjang kay Ji-chan sa harap ni Sipo. Binati niya sila sa pagtatakda ng petsa ng kasal. Nangako si Linjang, dadalhin ko ang aking asawa para dumalo sa iyong kasal. Habang kumakain, hiningi ni Linjang ang pahintulot ng kanyang lolo na idaos ang kanyang kasal sa parehong araw ng kay Sipo. Medyo hindi komportable si Ji-chan. Kaya't hiniling niyang lumabas at kausapin si Jingya mag-isa. Nagbabala si Jingya, umalis ka sa buhay namin. Nang marinig ni Ji-chan na ayaw siyang komprontahin, nagtanong si Jingya, ikakasal na si Ji-chan kay Linjang, ngunit inaakit pa rin niya si Sipo at palihim na pumasok sa kanyang silid, hindi pinapansin ang mga pang-iinsulto ng kanyang kapatid. Gusto lang malaman ni Ji-chan kung masaya si Jingya sa pagpapakasal kay Sipo. Nang makitang tumanggo si Ji-chan, ngumiti si Ji-chan at nag-alay ng blessings. Gayunpaman hindi nais ni Jingya na panatilihin ang banta sa kanyang kasal. Nang makita si Ji-chan na nakahandusay sa lupa, sumugod si Sipo para tulungan siyang makatayo. Nang sabihin ni Ji-chan na nabadtrip siya at nahulog, hindi kailangan ni Jingya ang kanyang pekeng kabaitan. Nang makitang naging emosyonal si Jingya at nasaktan si Ji-chan, isiniwalat ni Sipo si Ji-chan ay si Min Jingsho. Hindi naniwala si Jingya dahil namatay na ang kanyang nakababatang kapatid, 3 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Sipo inalis ni Linjang ang 2 kapatid na lalaki mula sa pinangyarihan ng aksidente. Malubhang nasugatan ang mukha ni Jingsho kaya kinailangan niyang operahan. Kahit na nakoma, patuloy na tinatawag ni Ji-chan ang kanyang kapatid. Nang magising siya, humingi ng paumanhin si Sipo sa pagpapasya niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan ng mag-isa. Pero hindi niya kayang panoorin lang itong nahihirapan. Natatakot siya na si Jingya sa kanyang pananabik ay maaaring makapinsala sa buhay ni Ji-chan.
Kung nangyari iyon mas masasaktan siya nang malaman niyang pinatay niya ang kanyang kapatid. Jingshu, matagal ka nang naging Ji-chan. Bumalik ka sa akin bilang Min Jingshu, okay? Ibabalik namin ang lahat ng pag-aari mo ng magkasama. Samantala hinanap ni Jingya si Lin Jiang. Nagtanong siya bakit ka nagsinungaling sa akin at sinabing namatay si Jingshu sa aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Inayos mo ba ang lahat? Hindi inaasahang hinablot ni Lin Jiang ang pitaka ni Jingya. Ginamit niya ang kanyang telepono para tawagan si Jingshu. Nakiusap si Jingya kay Lin Jiang na huwag saktan ang kanyang kapatid. Nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid, excited na sinagot ni Jingshu. Sa hindi inaasahang pagkakataon nasa kabilang dulo si Lin Jiang. Pinadalhan niya siya ng video ng pagiging bihag ni Jingya. Hiniling ni Lin Jiang dapat magmadali ang iyong kasintahang umuwi. Huwag kang manatili sa labas ng magdamag at mag-alala ako. Samantala pinuntahan ni Sipo si Ji. Mayroon siyang ebidensya para akusahan ang kanyang anak na babae ng pagkidnap at pag-atake kay Jingshu. Iginiit ni Sipo, wala akong ginawang ilegal. Ngunit kung si Lin Jiang ang iyong anak na babae ay magiging isang kahinaan na magagamit niya para kontrolin ka. Umaasa si Sipo na ibibigay sa kanya ni Ji ang footage ng dashcam mula sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Nang makitang mas mapagkakatiwalaan si Sipo kaysa kay Lin Jiang, pinagbigyan ni Ji ang kanyang kahilingan. Gayunpaman nasira ang camera. Nakasalalay sa swerte ni Sipo kung ito ay maayos o hindi. Bumalik kasama si Lin Jiang, hiniling ni Jingshu na ibigay niya ang kanyang kapatid. She questioned bakit mo sinaktan ang pamilya Min. Paliwanag ni Lin Jiang, hindi ang pamilyang Min ang unang target ko. Kung hindi tinanggap ni Jingya ang proposal ni Sipo, hindi ko sana ginalaw ang pamilya Min. Hindi pinayagan ni Lin Jiang ang pamilya Min na suportahan si Sipo na nagbabanta sa kanyang kapangyarihan sa pamilya Ji. Pagnindigan ni Jingshu, habang ako ay nabubuhay magpakailanman akong magiging sinumpaang kaaway ni Lin Jiang. Nagalit siya at nawalan ng kontrol. Pinipilit ang sarili kay Jingshu, kumuha siya ng labaha at pinagbantaan siya. Nang makitang nabaliw si Lin Jiang, kinuha ni Ji Chen ang isang florera at binasag ito sa kanyang ulo, mabilis na tumakbo palayo. Nang makita ni Jingshu ang dalawang gwardya, naisip ni Jingshu na pinakamabuting manatili at nagkunwaring sinunod ang utos ni Lin Jiang. Nang magtanong siya tungkol kay Jingya, sinabihan siya ni Jingya na tumakbo muna. Ngunit hindi kayang iwan ni Jingshu ang kanyang nag-iisang miyembro ng pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghihintay si Lin Jiang sa labas ng pinto. Samantala binawi ni Sipo ang lupain ng Wang Tang at binasa lang ang mensahe ni Jingshu. Sabi niya kailangan kong kumuha ng mahalagang bagay kay Lin Jiang para protektahan ka. Nakiusap si Jingya kay Lin Jiang na ay target siya sa halip. Hinawakan ni Jingshu ng kutsilyo ang sarili niyang lalamunan, pinagbantaan ang sarili. Dahil hindi niya kayang makitang nasasaktan siya, bumigay si Lin Jiang. Mahiyain pa rin siya, naniniwalang babalik ito sa tabi niya sa lalong madaling panahon. Tinulungan ni Jingshu ang kanyang kapatid na babae at nagkataong nakasalubong nila si Sipo na dumating para sunduin sila. Inilagay niya silang dalawa sa kotse, pagkatapos ay pumasok na mag-isa para ayusin ang score kay Lin Jiang. Nang marinig si Lin Jiang na walang galang na tinutukoy si Jingshu bilang isang bagay na dapat ilipat sa paligid, na walan ng kontrol si Sipo at paulit-ulit na natalo si Lin Jiang. Pag-uwi, binuhat ni Sipo si Jingshu sa mesa. Marahan niyang nilagyan ng gamot ang sugat niya. Tiniyak niya sa kanya, babayaran ko si Lin Jiang sa lahat ng pinsalang idinulot niya sa iyo. Nang marinig niya ang pagtatanggol niya sa kanya, idiniin ni Sipo si Jingshu sa pader. Paliwanag niya, ayoko lang mag-alala ka. Ang kanyang mga salita ay nagpaputok ng damdamin ni Sipo. Lumapit siya at hinalikan si Jingshu. Nang marinig ang tawag ng kapatid ay mabilis niya itong itinulak palayo. Pagpunta sa labas para makipagkita sa kanyang kapatid, inamin ni Jingshu, kasalanan ko ang lahat. Saway ni Jingya sa kanya. Hindi mo ako tinuturing na kapatid, kaya inaako mo ang lahat ng responsibilidad. Naniniwala siya na bilang isang nakatatandang kapatid na babae, siya ang dapat na nagpoprotekta sa kanya, ngunit itinulak niya si Jingshu pababa ng hagdan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kumapit si Jingshu sa kanyang kapatid, niyakap siya ng mahigpit, nagpasalamat sa kanyang buhay. Ibinalik ni Sipo ang lupain ng Wang Tang sa pamilya Min. Sinamantala ni Jingya ang pagkakataon para pag-usapan ang romantikong sitwasyon nilang tatlo.
Naalala niya kung gaano siya kasaya ng magtapat sa kanya si Sipo ngunit isa lamang itong magandang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman gaano man ito kaganda mali pa rin ang hindi pagkakaunawaan. Kaya naman pinili niyang bumitaw dahil ayaw niyang pagsisihan ang pagtira sa taong hindi naman siya mahal. Nagpa siya si Jingya na ipagkatiwala ang kanyang kapatid kay Sipo. Paninindigan ni Sipo hindi ko pababayaan si Jingya. Sa wakas na ayos na ang dashcam. Nakahinga ng maluwag si Jingsho dahil malapit nang mabunyag ang katotohanan. Tanong ni Sipo may puwang ba ako sa iyong mga plano sa hinaharap? Nang makita ang isang motorsiklo na mabilis patungo sa kanila mabilis na binuhat ni Sipo si Jingsho. Hindi niya hahayaang iwasan nito ang tanong niya. Ang Jingsho ang password ng safe ay ang iyong kaarawan. Bawat gusto kita ay para sayo. Sa huli nasa puso mo ba ako? Sa pagbuhos ng ulan gumamit si Jingsho ng halik para patunayan ang pagmamahal niya kay Sipo. Sa wakas opisyal na silang nagkasama pagkatapos ng kanilang hindi natapos na pagtatapat mula sa kanilang kabataan. Samantala pumunta si Lin Jiang upang harapin si Mr. Chi. Tanong niya madalas na pumapasok at lumalabas si Sipo sa electronics repair shop nitong mga nakaraang araw. Ito kaya ang dashcam mula sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Paglilinaw ni Mr. Chi ako ay nasa parehong koponan ng batang si Master G at ang camera ay kinuha ni Sipo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lin Jiang nang mapagtanto niyang ito nga ang dashcam. Sinisi niya si Mr. Chi naglakas loob kang magtago ng kopya para takutin ako. Agad na tinapos ni Lin Jiang ang kanyang pagkakanulo. Pag-uwi si Lin Jiang ay nag-eavesdrop sa kanyang lolo habang naghahanda siyang isulat ang kanyang kalooban. Nagpa siya siyang ibigay ang G Corporation sa Sipo. Alam niya na si Lin Jiang ay mayabang at naisip niyang makokontrol niya si Mr. Chi ngunit parang humihiling sa isang tigre na ibigay ang balat nito. Sa makatuwid hindi maaaring hayaan ni Mr. G na masira ang kumpanya sa kanyang mga kamay. Pumasok si Lin Jiang sa silid kinasusuklaman ang kanyang lolo sa pagtataksil sa kanya. Naniniwala siya na masyadong makaluma ang kanyang lolo kaya naman hindi na umunlad ang G Corporation. Dahil alam kong sinisi siya ng kanyang lolo sa pakikipagsabuatan kay Mr. Chi ibinunyag ni Lin Jiang nakipag-usap lang ako sa kanya. Kung hindi ko siya pipigilan tiyak na sisirain niya ang Sipo. Inutusan ni Lin Jiang ang kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang lolo sa ibang silid. Naitala ng footage mula sa dashcam ang buong proseso ng truck na naging sanhi ng aksidente kasama ang ebidensya na sinuhulan ni Lin Jiang ang salarin para saktan ang pamilya Min. Sinabihan ni Sipo ang kanyang mga kapatid na babae na manatili sa bahay at sinabing kukunin niya ang video upang iulat ito sa pulisya. Naalala ni Jingsho na mayroon siyang ilang mga ilegal na dokumento ng negosyo na pagmamay-ari ni Lin Jiang. Hinabol niya si Sipo para ibigay sa kanya ngunit huli na siya. Tinawag niya ito ngunit inagaw muna siya ni Lin Jiang. Mula sa Ancestral Hall ng pamilya Min nawalan ng pag-asa si Lin Jiang na makita na ang tunay na kalooban ay pinangalanan si Sipo bilang tagapagmana. Gusto niyang makita kung sino ang pipiliin ng kanyang pinakamamahal na apo ang kanyang lolo o isang babae. Tinawagan niya si Sipo at pinilit siyang ipagpalit ang dashcam para sa buhay ng kanyang lolo o Jingsho. Kung pipiliin ni Sipo ang kanyang lolo dapat siyang pumunta sa dalampasigan. Kung gusto niyang iligtas si Jingsho dapat siyang pumunta sa abandonadong gusali. Gayunpaman ang parehong mga lokasyon ay nakulong na itinakda ni Lin Jiang naghihintay para sa Sipo. Nakiusap si Jingsho sa kanya na huminto sinabing hindi niya maaaring saktan ang sarili niyang lolo. Pinilit siya ni Lin Jiang na panoorin ang pinili ni Song Sipo kasama niya. Nais mo bang maging isang anak na walang kabuluhan o isang taksil? Inamin ni Lin Jiang nilikha ko si Ji-chan para makalapit sa Sipo. Pero nang masaksihan ko siyang naglalakad patungo sa Sipo napagtanto ko na ang taong gusto ko ay si Ji-chan. She questioned him mahal mo ba ako o gusto mo lang nakawin ang lahat kay Sipo? Sinimulan ni Lin Jiang ang 10 segundong countdown. Nang makitang hindi pa dumarating si Sipo sa alinmang tagpuan nagpa siya siyang kumilos. Nagsimula siya sa kanyang lolo na nunuya. Ang pinili mong tagapagmana ay iniwan ka para iligtas ang sarili niyang buhay. Hayaang ipadala ka ng iyong apo sa iyong huling paglalakbay. Saktong dumating si Sipo. Sinisi ni Lin Jiang ang lahat kay Sipo. Ninakaw mo lahat sa akin. Pumayag si Sipo na isuko ang lahat basta't iligtas ni Lin Jiang ang kanyang lolo at si Jingsho. Kung hindi na ibigay na ni Sipo ang lahat ng ebidensya sa pulisya.
Wala nang maraming oras si Lin Jiang para makatakas. Gayunpaman nais ni Lin Jiang na labanan si Sipo hanggang wakas. Pinilit niya si Sipo na ipagpalit ang kanyang sariling buhay para sa buhay ng kanyang lolo at Jingsho. Pumayag si Sipo na gawin ang sinabi ni Lin Jiang para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pumayag si Jingsho na sumama kay Lin Jiang, nakikiusap sa kanya na iligtas si Sipo. Mabilis siyang kumuha ng kutsilyo para tanggalin ang kanyang pagpigil. Nang makitang inatake ni Lin Jiang si Sipo, mabilis siyang inatake ni Jingsho. Tinanong ni Lin Jiang si Ji Chan ng masakit, naranasan mo na ba akong maramdaman? Kinumpirma niya ako si Jingsho. Si Lin Jiang na corner ay gustong kaladkarin siya hanggang sa kanyang kamatayan. Mabilis na tinanggap ni Sipo ang suntok para kay Jingsho at tinapos ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay kay Lin Jiang. Nasiyahan siya. Nang sa wakas ay magawa na ni Jingsho ang kanyang sarili, makalipas ang 2 buwan, hinintay siya ni Sipo sa kanilang dating tagpuan. Pagkaraan ng 3 taon, sa wakas ay natanggap na ni Jingsho ang sagot ni Sipo. Hiniling niya sa kanya na maging kanyang Mrs. Song. Sa wakas ay nagkaroon ng masayang pagtatapos ang twisted love story ni na Jingsho at Sipo.